F-16 Fighting Falcon. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, at i-ring ang bell para maging updated sa aming mga videos. Isa sa mga pinakamaraming nalalaman na sasakyang panghimpapawid sa imbentaryo ng Air Force ng US. Ang F-16 Fighting Falcon ay naging mahusay na Air Force Aerial Combat Fleet. Sa mahigit 1,000 F-16 na nasa serbisyo, ang platform ay iniakma upang makumpleto ang ilang misyon kabilang ang air-to-air fighting, ground attack, at electronic warfare. Sa isang air combat role, ang F-16 maneuverability at combat radius, distansya na maaari nitong lumipad para pumasok sa air combat, manatiling lumaban at bumalik, ay lumampas sa lahat ng potensya ng banta ng fighter aircraft. Maaari nitong hanap ang mga target sa lahat ng lagay ng panahon at makita ang mababang lumilipad na sasakyang panghimpapawid sa radar, ground plotter. Sa isang air-to-surface role, ang F-16 Fighting Falcon ay maaaring lumipad ng higit sa 500 miles o 860 kilometers. Maghatid ng mga sandata nito ng may higit na katumpakan, ipagtanggol ang sarili laban sa sasakyang panghimpapawid ng kaaway at bumalik sa panipulang punto nito. Ang kakayahan sa lahat ng panahon ay nagbibigay daan dito upang tumpak na maghatid ng mga ordinance sa panahon na hindi nakikitang kondisyon ng pangbomba. Sa pagdidisenyo ng F-16, napili ang Advanced Aerospace Science at papatunayang maasang sistema mula sa iba pang sasakyang panghimpapawid gaya ng F-15 at F-111. Ang mga ito ay pinagsama upang pasimplihin ang eroplano at bawasan ang laki, presyo ng pagbili, mga gastos sa pagpapanatili at timbang. Ang magaan na timbang ng fuselage ay nakakamit nang hindi binabawasan ang lakas nito. Sa buong karga ng panloob ng gasolina, ang F-16 ay makatiis ng hanggang siyam na bises ang forsa ng gravity na lumampas sa kakayahan ng iba pang kasalukuyang fighter aircraft. Ang sabungan at ang babaw canopy nito ay nagbibigay sa piloto ng walang harang ng pagsulong at pataas na paningin at lubos sa pinabuting paningin sa gilid at likuran. Ang anggulo sa likod ng upuan ay pinalawak mula sa karaniwang 13 degrees habang 30 degrees na nagpapataas ng ginhawa ang piloto at gravity force tolerance. Ang piloto ay may mahusay na kontrol sa paglipad ng F-16 sa pamamagitan ng fly-by-wire system nito. Ang mga dekuryenteng wire ay nag-relay ng mga utos na pinapalitan ang karaniwang mga cable at mga kontrol ng linkage. Para sa madali at tumpak na kontrol ang sasakyang panghimpapawid sa panahon ng mataas na G-force, combat maneuvers, isang side stick controller ang ginagamit sa halip na ang conventional sensor mounted stick. Ang presyo ng kamay sa side stick controller ay nagpapadala ng mga electrical signal sa mga actuator ng flight control surface gaya ng mga aileron at rudder. Kasama sa mga sistema ng avionics ang isang napakatumpak na pinahusay na Global Positioning at Inertial Navigation System o EGI kung saan ang mga computer ay nagbibigay ng impormasyon sa pagpipiloto sa piloto. Ang eroplano ay may mga UHF at VHF na radyo at isang instrumenta ng landing system. Mayroon din itong sistema ng babala at modular countermeasure para nagagamitin laban sa airborne o surface electronic na pagbabanta. Ang fuselage ay may espasyo para sa karagdagang sistema ng avionics. Ang F-16 isang single-set model ay unang lumipad noong December 1976. Ang unang operational na F-16A ay nahatid noong January 1979 sa 388 Tactical Fighter Wing sa Hill Air Force Base, OTA. Ang F-16B, isang modelong may dalawang upuan, ay may mga tandem na sabungan na halos kapariho ng sukat ng nasa modelong A. Ang bubble canopy nito ay umaabot upang masakop ang pangalawang sabungan. Upang magbigay ng puwang para sa pangalawang sabungan, ang forward fuselage fuel tank at avionics growth space ay nabawasan. Sa panahon ng pagsasanay, ang pasulong na sabunga ay ginagamit ng isang mag-aaral na piloto na may isang instructor na piloto sa likurang sabungan.
Ang lahat ng F-16 na nahihatid noong November 1981 ay may built-in na ekstruktura at mga cable na provision at arkitektura ng sistem na nagpapahintulot sa pagpapalawak ng multi-role flexibility upang magsagawa ng precision strike, night attack at beyond visual range interception missions. Ang programa sa pagpapahusay na ito ay humantong sa F-16C at F-16D na sasakyang panghimpapawid na kung saan ay ang isa at dalawang lugar na nakatapat sa F-16A or B at isinama ang pinakabagong cockpit control at display technology. Lahat ng mga aktibong unit at maraming Air National Guard at Air Force Reserve unit ay na-convert sa F-16C or D. Bakit itinayo ang F-16 Fighting Falcon? Ang F-16 Fighting Falcon ay tinayo sa ilalim ng isang hindi pangkaraniwang kasunduan na nanilikha ng isang consortium sa pagitan ng Estados Unidos at 4 na bansa ng NATO, Belgium, Denmark, Netherlands at Norway. Ang mga bansang ito ay sama-samang gumawa kasama ng Estados Unidos ng isang paunang 348 F-16 para sa kanilang mga hukbong panghimpapawid. Ang huling airframe assembly lines ay matatagpuan sa Belgium at Netherlands. Ang mga F-16 ng consortium ay binuo mula sa mga sangkap na ginawa sa lahat ng 5 bansa. Nagbibigay din ang Belgium ng panghuling pangpupulong ng F-100 engine na ginamit sa European F-16. Kamakailan sumali ang Portugal sa consortium. Ang pamatagalang benepisyo ng programang ito ay ang paglipat ng teknolohiya sa mga bansang gumagawa ng F-16 at isang karaniwang ginagamit na sasakyang paghimpapawid para sa mga bansang NATO. Ang programang ito ay nagdaragdag sa supply at pagkakaroon ng mga bahagi ng pagkukumpuni sa Europa at pinapabuti ang kahandaan sa pagkikipaglaban ng F-16. Ang mga multi-role fighter ng USAF F-16 ay na-deploy sa Persian Gulf noong 1991 bilang suporta sa Operation Desert Storm, kung saan mas maraming sorties ang pinalipad kaysa sa ibang sasakyang panghimpapawid. Ang mga mandirigmang ito ay ginamit sa pag-atake sa mga paliparan, mga pasilidad ng produksyon ng militar, mga site ng Scud missiles at iba't ibang mga target. Sa panahon ng Operation Allied Force, ang USAF F-16 Fighting Falcon Multiple Fighter ay lumipad ang iba't ibang mga misyon upang isama ang pagsugpo sa air defense ng kaaway, offensive counter-air, defensive counter-air, close air support at forward air controller missions. Kapansin-pansin ang mga resulta ng misyon dahil sinira ang mga mandirigma na ito ang mga radar site, sasakyan, tank, MiG at mga gusali. Mula noong September 11, 2001, ang F-16 Fighting Falcon ay naging pangunahing bahagi ng mga pwersang pangkumbat na nakatuon sa Global War on Terrorism na nagpapalipad ng libo-libong sorties bilang suporta sa mga operasyon ng Noble Eagle o Homeland Defense, ensuring freedom sa Afghanistan at Iraqi kalayaan. Ang General Dynamics F-16 Fighting Falcon ay isang single-engine multi-role fighter aircraft na orihinal na binuo ng General Dynamics para sa United States Air Force. Dinisenyo bilang isang air superiority day fighter, ito ay umunlad sa isang matagumpay na all-weather multi-role aircraft. Mahigit 5,600 na sasakyang panghimpapawid ang naitayo mula ng maaprubahan ang produksyon noong 1976. Bagamat hindi na binibili ng US Air Force ang mga pinahusay na version, ay ginagawa para sa mga customer na pang-export. Noong 1993, ibininta ng General Dynamics ang negosyo nitong pagmamanufaktura ng sasakyang panghimpapawid sa Lockheed Corporation, na naging bahagi naman ng Lockheed Martin pagkatapos ng 1995 na pagsasanib kay Martin Marietta. Kabilang sa mga pangunahing feature ng Fighting Falcon, ang isang frameless bubble canopy para sa magandang visibility, side-mounted control stick para mapadali ang kontrol habang nagmamaniobra, ang isang ejection seat na naka-recline ng 30 degrees mula sa vertical para mabawasan ang epekto ng G-forces sa pilot, at ang unang paggamit ng isang nakaka-relax na static stability o fly-by-wire flight control system na tumutulong upang gawin itong isang maliksi na sasakyang panghimpapawid.